Hindi magagawa ng Korte Suprema yan sa madaling panahon. Buti naabot na tayo ng siyam-siyam. Kaya ang pag-asa na lang natin, maging presidente si Inday Sara, at tayo bilang presidente, makakagawa sa ng parang makabalik ang kanyang. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. Sinabi po si VP Sara dahil tuta umano nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ito si Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court o ICC. Ayon nga ito muli kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung bakit ito nasabi ng bises sa report sa pagbabalik ni Jason Rubrico. They are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Ito ang matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon ng mga Duterte supporter sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng umano'y pakikipag-ugnayan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Antonio Trillanes IV sa International Criminal Court o ICC. Muling binalikan ni VP Sara ang panahong sumulat siya kay Pangulong Marcos upang itanong kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Ayon kay VP Sara, tumugon ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC dahil paglabag umano ito sa soberanya ng bansa. Gayunman, iginiit ni VP Sara na taliwas umano rito ang aktwal na nangyari. But did he follow through on what he said? He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Binanggit din ng bise ang umano'y korupsyon sa isinasagawang investigasyon ng ICC. Ayon sa kanya, may mga affidavit umano mula sa mga dating sundalo at empleyado ni dating Congressman Zaldico na nagsasaad ng umano'y pagpapalit ng pera mula piso tungo sa dolyar upang maipadala sa mga investigador ng ICC. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay. No. Because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. Iginit pa ng bise na politika umano at hindi hustisya ang nasa likod ng mga hakbang ng ICC. Bakit ko nasabi? Natuta ni Marcos. Wala na tayong pera! Kasi sumusunod sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. And so, this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Ayon pa kay VP Sara, matapos si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaari umanong isunod ng ICC ang ilan pa nitong mga kalyado. Who's next? Bato. Marco, Next. Marcoleta. Next. Bong Revilla! Oh.
Harry Roque, Bong Revilla, Jingo Estrada, Mike Defensor. Yes! You see the pattern? So this is all about politics. Marcos supporting ICC, ICC supporting. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano po masasabi ninyo na binansagan ni VP Sara na tuta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC? Matagal na po natin sinasabi sa ating programa na yung kutsabahan ng ICC at saka Presidente Marcos Jr. Kasi gaya ng sinasabi natin, doon pa, matagal na sinasabi natin. Kasama yan sa plano. Kung kailangan sirain mo si Inday Sara, uunahin mo yung kanyang baba. At yun nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng ama na aresta ng illegal at pinatapon sa dahil sunod naman kay OJC, binimanda yung mga broadcaster at vloggers na sumusuporta kay Presidente Duterte. At pagkatapos, sinunod na nga si Inday Sara, in-impeach nila. At ngayon, nililitis na. Yung pong lahat na yan, gaya na sinasabi natin, paulit-ulit sa programa, palagay ko tayo na una niya, ever since sinasabi na natin po. Na yung Presidente Marcos Jr. na yan, kailangan gawin niya at ang mga kalyado sapagkat kailangan manatili sila sa kapangyarihan. And the only way to do that is gibain mo ang mga Duterte sapagkat sila ang magiging at nagiging sagabal sa kanilang layunin at ambisyon na ipagpatuloy ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Yan po lahat yan ay planado na. Kaya hindi katakataka na hanggang ngayon, si Presidente Duterte naroon, hindi mo yan i-release. Ang pag-asa na lang natin, yung Korte Suprema, desisyon na yung ating habeas corpus. At magduha ng gobyerno ito, nagawa ng kaparaan na may balik. Pagkat nagawa naman yan ni Presidente Trump, pinutusin siya ng Korte Suprema, na ibalik ang isang bilanggo na lumabag sa batas nila, Amerika, pero itinapon niya nang walang due process na tinatawag. Kaya sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, ibalik mo yan sapagkat kailangan sumunod sa batas, kaparaanan ng batas na itinakda ng ating konstitusyon. Ganon din po ang gagawin ng Korte Suprema kung bigyan ng grant yung aming hinihiling sa habeas corpus ng anak ng Attorney Pao in behalf of the daughter, Veronica Titi Duterte, na ideklara na ng illegal ang lahat ng ginawa nila at utusan ng gobyerno na gumawa ng kaparaanan na ibalik. At pangalawa, kung hindi magagawa ng Korte Suprema sa madaling panahon, kung inaabot na tayo ng siyam-siyam, kaya pag-asa na lang natin, maging Presidente si Inday Sara, at bilang Presidente, makakagawa sa ng kaparaanan, makabalik ng kanyang panahon.